Okay, there we go. Anyway, going back. So again po, yung pattern natin last time, okay, nung last week po, yung pattern natin with the two adjectives, okay, kailangan natin i-cancel nga yung E, nakikita natin, look at the arrow po, nakikita natin dito, you have to cancel the E first, doon sa E adjective. Sila lang, syempre, yung pwede nating gawan ng ganito. There are some na adjective na mayroon yan eh. Pero 'pag nakasulat siya ng kanji, buo yung kanji natin included sa reading. So, it's not actually possible for them na matanggalan ito. Pero yung e-adjective natin kahit na naka-kanji pa siya, nakahiwalay ito for that conjugation pattern. So, you need to cancel the e from the e-adjective bago magdugtong ng so des natin. That's your seems ng English or looks natin sa English. Then we got na adjective na diretso lang tayo magdudugtong ng so des. That's your pattern. Ngayon, yung pattern natin na ito po ay ginagamit natin to pass judgment na minamata-mata lang natin yung judgment natin dito. Kumbaga, ano lang, surface lang yung ating magiging basihan sa pagbibigay ng opinion natin o pagsasabi ng adjective na palagay natin tumutugma doon sa noun. So, in Tagalog, yung pinakamalapit natin is itong mukha. Kasi nga, external appearance lang yung basihan natin. O yung mukha, kumbaga. So, we already discussed this one last week. So, you got your example there. Hey, kanojo wa itsumo totemo kanashisou desu. Nani ka hata desho? So, you got your translation there. So, looks very sad. She always looks very sad. Pwede nyo gamitin yung seems din. She always seems very sad. Then we got your nanigatan desho. Na something must have happened. So, yung desyo natin dito ay yung downwards na version ng desyo po. Kung saan nag express tayo ng probability, yung paghihinuhan natin na baka or yung ating siguro. Yung baka is kamoshirimasen. Okay, so that's your desyo na siguro in Tagalog. Then we got your oba-san wa mo 89歳でも、まだ元気そうです. So, yung opinion natin 'no, with how we judge our grandmother here. Nasabi nga 89 years old na siya, but she still looks healthy, she still seems healthy. Sa Tagalog natin, mukhang malusog pa rin yung ating lola. And that's a reality here in Japan. You would often see elderly people, mga 60 pataas, okay? In this case, we got 89, no, 89 years old. So, 89 sai. Okay, no hito. So, yung mga matatanda nila dito talagang nakakapag-exercise pa. They usually do their exercise in the evening since may trabaho sila sa araw. So, kahit na 89 po dito, nagtatrabaho pa rin. Pero siyempre yung magagaan na lang yung trabaho nila po. This is, help from the government, from the Japanese government, para kahit papaano may kinikita pa rin yung mga elderly nila na gustong magtrabaho pa rin. So, may mga ano po, reality check lang dito sa Japan 'no. So, sa atin sa Pilipinas, inaasahan natin na kapag ganyang edad na yung mga personnel o yung mga tao, talagang nasa bahay na lang, nagkakape, nagbuburda siguro bilang pastime, nagko-cross stitch, kung trip pa rin gawin 'yan, kahit na medyo malabo-labo na yung mata. So, kahit papaano po, if we imagine it, nasa bahay na lang 'no, yung mga senior citizen natin. But here in Japan, yung mga senior citizens kasi nila malalakas, talagang malulusog to the point na nakakapag-jogging pa sila kahit ganitong panahon na, autumn, winter na palitan, yung autumn papuntang winter na ba, nakakapag-jogging pa sila. And they do that for the health benefits, of course, para manatiling malusog pa rin. And there are some elderly people, okay, na nagtatrabaho pa rin sa convenience stores. Okay, being the cashier o yung tenant doon for the night. And there are also some of them na nagsisilbing parang ano, buhay na traffic light, paggabi. Nagga-guide lang naman sila, may ano, may umiilaw-ilaw sila na stick na nagbi-blink-blink na nagga-guide po sa mga sasakyan, sa mga tao na may ginagawang construction dito, may ginagawang repair, so you have to turn around, you have to go the other way.
dahil po sa yun nga, may ginagawa nga doon. So, eto siya ay ginagawa po ng government, binibigyan pa rin o ina-allow, kaya hinahayaan pa rin nilang magtrabaho yung mga elderly nila po. It's also for the health benefit maliban sa katawan, pati din po sa emotional, yung sa utak kumbaga. So, mentally, kaya mental health din. Because the Japanese is, wired or should I say educated na magtrabaho talaga. I mean, it's not a bad thing. Eh, pero tinuruan sila ng kanilang society mula pagkabata hanggang sa nag-aral sila ng elementary hanggang sa nag-high school and yun nga naging fully grown adult na they somehow need to contribute to the economy no matter how old they are. They need to contribute to the system where their society works para maging productive member pa rin nito. They have that kind of mindset, which I don't really find it negative, pero matanda na kasi. Iba din yung mindset natin mga Pinoy nga, na 'pag ganitong edad na, kailangan ng sa bahay na lang. Pero sa kanila iba, eh. Actually, in one island in Japan, in Okinawa, it's the normal kind of thing to happen na yung matatanda nila umabot ng 100 plus, 100 years old pataas ba. It's actually normal in Okinawa for an elderly person na yung pure Japanese or someone na dun na lumaki na umabot ng 100 years old. Magiging questionable pa tuloy kung kayo ay somehow sasakabilang buhay na hindi aabot sa edad na yun. I don't know how they think about it, pero that's the reality there. Okay? So, that's also one of the reasons kung bakit kumukuha sila ng maraming caregiver, para po sa matatanda nila. Japan has a very huge number of aging population. Around 50 to 60% of them, ay elderly. Ibig sabihin senior citizen na nga. So, yung workforce nila, declining yung birth rate ng Japan. So, hindi sila nagpaparami masyado. Okay? And yung nagtatrabaho nga ay nasa mga ganitong edad. So, that actually tells us something about the Japanese people na mas pina-priority nila yung bansa nila, yung economy nila over themselves. So, mas pinipili nilang, hindi na lang bumuo ng pamilya kasi magtatrabaho sila, gano'n. They don't see the benefit of, making a family of your own. Parang okey na sila as long as they have their job. They're very dedicated to their job. Most of the people I know, mga 40 plus na, pero trabaho pa rin yung iniisip. Parang wala silang balak mag-asawa, parang walang balak mag-anak. So, it's true for them. And kaya din nga po, dumadami yung kaigo na hina-hire. So, 'di naman masakit sa ulo yung mga matatanda nila sa totoo lang. Masarap alagaan yung matatanda nila since they don't have a family to take care of them. So, ikaw yung nagiging pamilya nila tuloy kung ikaw yung kaigo nila 'no. There are also some elderly na magre-request ng specific personnel kung saan siya lang yung aalagaan mo. And sa mga private 'to of course, gano'n po. Anyway, sa dulo-dulo ng usapan po, you need to understand the point of view that they have to live with. Na kahit na pagbawalan mo silang magtrabaho, magtatrabaho at magtatrabaho pa rin 'yan. So, para po dun sa mga nagbabalak na magkaigo, minasan, kung yung magiging alaga ninyo ay energetic pa rin, sabayan niyo na lang. Huwag niyo pong pigilan sa kung ano yung gusto niyang gawin. Sabayan niyo, talagang jammingin niyo na lang ba. So, most of them would like exercises, gustong maglaro, gustong tawag diyan, yung maglibot-libot kahit na naka-walker na sila, gano'n. Kailangan niyo lang talaga sabayan tsaka pakisamahan yung point of view nila that way para walang maging problema. So, we had that issue before nung nag-part-time ako sa Kaigo na may nagwala kasi hindi hinayaan na pumunta sa labas. Eh, paano siya pupunta sa labas, may sakit siya, eh. Eh, gusto niya makita yung yung bagong sibol na bubulaklak nung time na yun kasi nga spring season. Pero meron siyang allergy. So, hindi niya nakita. Siguro nag-flare up lang yung allergy niya kasi nga humihina na yung immune system. But well, so ang ginawa na lang, dinalhan siya ng naka-ano,
how do you say it? Yung naka-flower pot na bulaklak para yun na lang yung alalagaan niya tsaka ma-divert yung attention niya o yung stress niya doon sa sitwasyon. So, something na kailangan nating anuhin po, i-keep in mind 'no, kapag mapupunta tayo sa ganitong klase ng trabaho. Since most of us are somehow interested in becoming a kaigo. Since ito yung pinaka-in demand ngayon na trabaho dito sa Japan because of their aging population nga. So ano lang, sabayan niyo lang yung energy ng matanda ninyo po at wala kayong magiging problema doon. Eh, may nagwawala naman, eh, pero well, eh, kailangan lang talagang pagtiyagaan at talagang pakisamahan, okey. Anyway, going for your third example here, kina-fix na ito last time 'no, nung last week po minasan. So, chineenge na natin 'yan. Okay, yung akala kasi natin po, okay, we change it into something mas malapit into your pattern. So, inisip ko dati, that's your to umoy-mashita with the past tense that we got there. Okay, at nandun yung judgment natin para sa ating person, mukhang mahina, seemed weak. Past tense din tayo 'no, dahil nag-mashita tayo diyan. Pero hindi na ngayon. You're referring to your so umoy-masen sa dulo ng pattern. Now, going for your next format na tayo 'no, for your verb tekimas. So, your pattern here, okay, kapag ganito na yung itsura ng inyong verb po, okay, no matter which group nanggaling yung verb te form ninyo, okay, ay magiging automatically member na yan ng inyong group 3 dahil kimas yung nakadugtong sa kanya. So, dalawa lang yung legit members ng group 3 ninyo na ipinakilala, of course, noong lesson 14 ng N5. And that was your shimas na pinapartner natin sa noun. So, noun shimas tulad ng benkyo shimas, annai shimas, setsume shimas, sentaku shimas. So, lahat ng mga naunang yun ay puro mga noun na yung nagiging dahilan lang para matawag silang verb ay dahil dinugtungan natin ang shimas. Yun na yun. Yung pangalawang formation natin under the group 3 ay itong verb tekimas ninyo. Hindi siya masyadong nabigyan ng time to shine nung N5 level natin dahil mas marami nga yung noun shimas na pattern or noun shimas na mga verb. Ito ay mayroong specific na punto para sa inyong Japanese. So again po, no matter kung saang grupo nang galing yung verb te form, kung galing siya ng group 1, wala kang pakialam. Kung galing siya ng group 2, well, hayaan mo siya, wala ka rin pakialam dyan. Dahil nakadugtong na yung kimas sa kanya, para siya nagpakasal sa kimas ba? Okay, para pong pinakasalan nila yung kimas, so yung bago na nilang apelido ay itong group 3 na po. So, sunod tayo sa pattern ng group 3 kung paano ito gawin. Okay? Ngayon, ano ba yung pinagkaiba nito sa mga lumang pattern? So, ito ay, okay, to indicate something like this, na itong person natin na gagawa ng verb te form, okay, gagawin niya, no, yung verb te form natin, okay, doon sa isang lugar. Matapos niyang gawin yung verb te form na yun, eh babalik din siya sa kung saan siya nagsimula. So, imagine it this way. Okay, ganito ang example, no? Okay, ikaw ay nasa hardin ng inyong bahay. Sabihin natin nasa hardin ka, nasa bakuran, nagdidilig ng halaman. Sabihin natin gano'n. And then, napansin mo na yung isa sa mga bulaklak ay lubusang namukadkad, yung full bloom na yung halaman na yun. So, sinabi mo dun sa kapatid mo na kasama mo sa hardin, "Uy, tingnan mo yung bulaklak ko, ang ganda." Tapos yung kapatid mo, "Saglit lang, kukuha ako ng cellphone, picturean natin." So yung kapatid mo, okay, magkasama kayo sa hardin, imagine the garden there as the origin kasi diyan siya nagsimula, yung kapatid mo. Sabi niya, kukuha siya ng cellphone kasi pipicturan niya. So itong kapatid mo, mula sa hardin, goes somewhere in the house. Okay? Goes somewhere in the house para kunin yung cellphone. Yun yung action na verb te form natin. Yung kukunin mo yung cellphone. Tapos, 'pag nagawa mo na yung verb na yun, somewhere sa bahay kasi natagpuan mo yung cellphone doon, eh babalik ka rin, okey,
babalik ka rin sa hardin, the place of origin mo, para, bitbit mo na yung cellphone. Okay, so again po, person goes somewhere to do the verb and then come back doing the action. So again, ang person natin ay nagsimula sa hardin. Itong person na ito ay pupunta sa isang lugar, somewhere nga, kaya in this case, sa bahay lang, at somewhere sa bahay, kukunin niya yung cellphone, bitbit niya na yung cellphone na yan, okay? At yung cellphone na yun na bitbit niya ay kasama niya siyempre na makakabalik doon sa nasabing hardin para kunan nga ng litrato yung nasabing bulaklak. So, yun yung ibig nating sabihin dito sa verb tekimas, na yung ating person magkakaroon ng place of origin kung saan siya magsisimula, pupunta sa isang lugar para gawin yung action natin doon, pero after that, babalik din siya. Okay? Another example natin po. Okay, another example natin. Okay, let's put it in a place. Okay, nasa ospital ka. Tapos, pumunta ka sa pharmacy ng ospital kasi may reseta ng doktor. Then, ang sabi sa'yo, hindi daw available. Pero kailangan na yung gamot kasi malapit na yung oras ng pag-inom ng kapatid mo and nagkataon na hindi na available yung gamot, naubos na dun sa pharmacy mismo ng ospital. So, ikaw will go somewhere, okay, somewhere sa kung saan man na butika, okay, bibilhin mo yung gamot na yun sa butikang yun at babalik ka rin sa ospital na dala mo na yung nasabing gamot. Nabili mo na yung nasabing gamot, syempre. So again, place of origin natin, ospital. Okay, and then our person goes somewhere sa kung saan man na parmasya. At sa parmasya na to, ginawa mo yung verb, yung pagbili ng nasabing gamot. At syempre, babalik ka na dala yung nabili mong gamot doon sa place of origin, which was the hospital. So, something like that po, yung sinusubukan nating i-showcase na action dito. It is an action na, okay, turn around. Okay, dahil bumabalik ka rin sa origin mo matapos mong gawin yung action nga. So, again, last example, no? Yung action mo ay pagbili. Pero yung pagbili na yan ay ginawa mo somewhere. Matapos mong mabili yung gamot nga, yung nabili mong gamot ay dinala mo rin pabalik dito sa ospital. That's your verb tekimas dito. You come back na nadala mo na yung binili mong gamot. Okay, now let's try to put that into practice po para sa inyong example. Dalawang example na nun, sana po ma-apply natin yung punto na ito. Okay, ito na. You got your example here. Okay, let's call on our person for practice. Sino 'tong naka-live? Shirimasen. Eto, let's try po with Miss Jima Atabelo. Hello po, Miss Jima. Hello po, Miss Jima Atabelo. Okay, no response tayo from Miss Jima. Okay, we cannot confirm. Oh, yeah. Okay, so let's try to call another person then. Okay, try natin ito with Miss Lael. Onegaishimasu. 5% bangwa. Po. 30分で買い物してきました。Sige po. I went shopping in 30 minutes and come back.
You don't need to include all of them. Okey lang yan. That's actually mas malinaw po, okey lang yan. Sa Japanese lang ito na ano po, na nabibigyan ng punto if you're going to do that. Okay, Ay, you don't need to be very specific sa translation. Ano lang I 'to went, siya, sabihin nating part lang ng expression ng Japanese ba. Ewan ko bakit meron silang ganito 'no, yung napaka-specific ng hinihinging pattern para sa ganitong, galawan na pupunta ka lang, may gagawin, babalik ka rin, yung gano'n. Yung gano'n yung ano pattern sa kanila. Yun yung kaya nga po minsan, if you're going to say this to someone, make sure na babalik kayo kasi aasa yung tao, na babalik din kayo, okey? So, kailangan niyo pong maging specific sa formation ng inyong pattern dahil 'pag nagamit niyo yung pattern na ito, okey, ano po, maghihintay yung tao na babalik kayo. Ano po, magtitiwala of course yung tao na you're gonna be back, babalik ka rin, eh. So, okay. maghihintay sila, gano'n yung magiging intindi nila dito. So, kapag magpa-promise din kayo po, talagang ano 'no, puwera biro lang, ano siniseryoso nila lahat, walang joke sa kanila. So, 'pag sinabi mong "Ittekimasu," yung gano'n, I'm not sure if you've heard this one minasan, yung "Ittekimasu," narinig niyo pa bago sila umalis ng bahay, sinasabihan nila yung anak nila, yung asawa nila ng "Ittekimasu," ganyan. Okey, 'pag pupunta sa school, pupunta sa trabaho, kasi nandun yung promise, na pupunta lang sila ng school, pagkatapos nilang gawin kung ano man kailangang gawin sa school, mag-aral siyempre, babalik din sa bahay. Yung tatay din, 'pag sinabi ng tatay na "Itadakimasu," gano'n, so pupunta lang yan ng trabaho at nandun yung promise na babalik din siya afterwards, gano'n. So, if we use the pattern, make sure na kailangan nating totohanin yung pangako natin na babalik din tayo kasi maghihintay yung tao. They will definitely wait, magtataka ka na lang na, "Uy, ano yun na nabalitaan ko na naghintay daw sa train station si ganito ganyan ng anong oras. Eh, ang sabi kasi ng kasama niya babalik daw, eh." So, tototohanin nila 'yan. No no joke talaga. They really do that. Kasi gano'n yung ibig sabihin sa kanila, eh. If you're going to say it to them na ganito, verb te form kimasu, they would really, really expect you to come back, gano'n. So, yun lang naman minasan 'no. Anyway, going back with Miss Lael, okey, yung ating translation okey naman po siya. Okey naman siya. If you want to really be specific, then why not, 'di ba? Mas maganda yun. Sige po, one more time. In this case, I went shopping in 30 minutes. Or I finished shopping in 30 minutes. No, do not use finish shopping, that's te shimaimashita. Ibang I, pattern yun. I went shopping in 30 minutes. Okay, that's it po. Again po, yung finished ing form tulad ng finished eating, finished doing, ganyan, finished buying, finished drinking, gano'n. That's your verb te shimaimashita from lesson 29. Ibang pattern yun. Eh, na may emphasis po sa pagtatapos ng isang verb te form. Again, galing ito sa lesson 29, verb te shimaimashita. How do I wait lang. Chiga. Okay. Since na-mention siya ni Miss Lael, yung format na yun in practice, bakit ang liit nito? Duyat na. Eh, so na 'no. Bakit ang liit nito? What happened? Ba't ang liit nito? Hindi ko na siya mabasa tuloy. Ayun, sorry desu. Yung ibang pattern yan po minasan. Nasaan na yun ba, eh? Chiyozo. Plain siya. Sorry desu. Tatsutoki, where the ayun, mga kapatid niya. Okay, there we go. Yan po. Okay. So, emphasis on the completion of the action, that's your finished verb ing. So, you can't say finished shopping dun sa isang yun kasi that's a different pattern. Ito yung ibig natin sabihin minasan na kailangan nating ma-familiarize yung patterns natin kahit papaano po dahil meron silang specific usage for the Japanese.
Again, verb te shimaimashita, ito yung pagkakaroon lang natin ng emphasis doon sa ating completion ng kung ano man yung verb te form natin. So we got as one, finished eating. Okay, that's your pattern, no? Because the cake that Hyun made was so delicious, everyone finished eating it. Ganyan. So ito naman, naubos itong kainin or natapos itong kainin ng lahat. And then we got your shukodai wa mo yatte shimemashita ka. So already finished doing naman yung case natin sa English. Then we got natapos gawin in Tagalog. Okay, so again, emphasis for the completion, that's verb te form, shimaimasu. It's quite different with your pattern kanina dahil verb te kimasu yun. Okay, at walang completion sa punto ng isang yun, roundabout lang yung inyong action. May start point, pumunta ka somewhere, ginawa yung action, pero bumalik ka rin matapos mong gawin yung action. Walang ganitong punto yung verb te shimaimasu or yung verb te shimaimashita to be specific. Okay, that's why kailangan natin pong magkaroon ng specific na formulation sa bawat pattern para hindi sila maghalo. Tsaka kailangan nating bigyan po ng punto yung bawat pagkakagamit sa kanila dahil ganito sila sa paraan ng Japanese. Napaka-specific nila for the pattern. Okay, so yun lang naman. Again, do not use the term finished unless kung gumamit kayo ng shimaimashita po after your verb te form. Ganun. Okay. Ayun, nawala na naman siya. So, going back here, para tayo nag-review ng pattern ninyo sa lesson 29. Sigaw. Wala na. Okay, nawala kasi. Okay, going back po, Miss Lyle. Go po. Okay naman po kung gusto niyong kumpletuhin yung yung translation niyo. Go. I went shopping in 30 minutes. Okay, that's it. Okay, Tagalogin natin. Tagalog po is, nakapamili ako sa loob ng 30 minuto. Diba? Mabilis. Sana lahat ng ladies ganito. Okay, alright. So, namili, nakapamalengke. Okay, pwede tayo ganyan, no? Okay, namili, namalengke. Okay, sa loob ng 30 minuto. Okay, yung ating person. Okay, thank you so much po, Miss Lyle. Yung una mong translation, pwedeng-pwede po yun. Yung literal na sabihin natin lahat po ng part. Kasi yun yung ibig sabihin talaga ng ng verb tekimas. Na pumunta ka lang sa supermarket, namili ka doon for 30 minutes, at nakabalik ka rin sa loob ng nasabing oras. Ganun. Okay. So, thank you so much po, Miss Lyle. Good practice po. Okay. So, person, pwede sa bahay yung start, no? Okay, yung person sa bahay nagsimula. Okay, mula sa bahay, pumunta somewhere, at yung somewhere na yun, definitely, supermarket yan or grocery store. Namili sa loob ng 30 minutes at nakabalik din sa bahay kung saan siya nagsimula. Okay, sa loob din ng sabing oras. Okay, that's a practice we want for your pattern since bawat isa sa kanila ay may specific na gamit. Okay, Miss Lyle, can you please choose someone from the group na maaari po ninyong maging kahalili sa ensayo? Si ano na lang po, si Rice Ann. Okay, sige. Let's try with Miss Rice Ann. Kayo po napili ni Miss Lyle po. Check muna natin po kung magre-respond. Hello po, Miss Rice Ann? Okay, hindi siya sumasagot, ma'am. Hello po, Miss Rice Ann? Okay, person is not responding. Okay, person is not responding po. Okay, choose another person po natin. Si Miss Chia na lang po, Sensei. Okay, let's try with Miss Chia po. Hello po, Miss Chia? Konbanwa po, Sensei. Okay, konbanwa po, Miss Chia. Thank you so much for the response. Okay, try po natin yung inyong sentence. Onegaishimasu. Daidokoro kara kopo o gopon totte
kite kudasai. Mhm. Excuse. It's okay, it's okay. Pareho tayo ng experience ngayon. Ewan ko, nagkakasipon-sipon ako dito kahit na ang bait-bait ko, uminom ako ng vitamins. English na po, Sensei. Sige po. Please bring me 5 cups from the kitchen. Okay, pwede. Pwede tayo dun. Okay. Tagalogin natin. Pwede mo ba akong dalhan ng 5 ano yung cups? Cups. Tasa po, tasa. Tasa tayo dyan. Tasa. Pwede mo ba akong dalhan ng 5 tasa galing sa kusina? Okay, pwede po. Alright. So, ano natin po, imagine natin, yung action ng person natin po, what do you think happened? Ano nga tawag dun? Nag-uutos po siya, Sensei. No, what I mean is, yung tote kite kudasai. Paano ito ginawa? Imagine it kung ikaw yung sinabihan po na, sumimasen, chiya-san, idadokoro kara kopo goppon tote kite kudasai ne. What if ikaw yung sinabihan po nito? Ano yung magiging action mo? Kumaga, imagine how you do the verb. Balik kukuha po ng tasa sa kusina tapos babalik sa nag-utos. Okay, that's correct. Okay, thank you so much. That's exactly the idea there, no? So, kung nasaan man itong person, yung speaker natin, okay, ito yung parang magiging place of origin natin. We can imagine that. Excuse me. Okay. Excuse me po, minasan. So, again, imagine it. Okay, the speaker of the sentence, you could imagine na siya yung magiging place of origin natin, no? At itong kausap niya ay siyempre nandun sa parehong lugar. So, nung sinabihan ni speaker, itong person na ito, na pakiusap dalhan mo ko ng 5 tasa mula sa kusina, this person is going to move. Gagalaw siya papunta sa kusina. Ito yung going somewhere natin na part. At nung nakarating na siya sa kusina, kasi yun yung sinabi na location, yung verb natin itong totte, itong pagkuha niya ng nasabing 5 tasa. Matapos niyang gawin, yung pagkuha ng 5 tasa, ay babalik din siya. The person will come back to where the speaker was. Kasi nga, yun yung humihingi ng 5 tasa eh. So dadalhin mo sa kanya yung 5 tasa na dala mo. Okay? So, yung person natin na gagawa ng action, ay pupunta somewhere at yung somewhere natin, yung kusina, para gawin yung verb. At yung verb natin ay yung pagkuha ng tasa. And they will come back, nadala na nga yung tasang yun para mabigay dito sa speaker natin nung sentence. Na dahil daw kuro kara, kopo, goppon, totte, kite, kudasai. Yan. Ito siya na person. Yung pag-aabutan natin ng nasabing 5 tasa na hinihingi niya. Di ako makahinga. Okay. So, that's it po. Thank you so much po, Miss Chia. Nice work po sa inyong example. Okay, so yun yung idea dun, minasan, no? Okay, roundabout, so umikot lang yung person natin. Mula sa origin, kumunta somewhere, ginawa yung verb, tapos bumalik din. Okay, negashimasu po. Choose another person po na mag-i-ensayo po the same way that you did po, Miss Chia. Another person po. A boy, girl, gentleman, lady. Okay, go ahead. Si Miss Janeline po. Okay, alright. Sige, tawagin muna natin. Miss Jeneline Mendoza. Hello po, ma'am. Hello po. Okay, thank you po for responding. Okay, we're good po, Miss Chia. Nice work. Okay, well done po sa inyong practice. Okay, so just like Miss Chia po, subukan nating insayuhin yung pangatlong example natin. Negashimasu. その子はここまで読んできてくれませんか No, this is not yonde po. Okay, this is not yonde. Undi po. Undi. Hmm? Undi. Not exactly po. Hakundi po.
Okay, that's it. That's the reading. Hakonde. Okay, one more time. Suno, nakuha ko made, hakonde, kite koremasen ka. Okay. Alright, isa pang practice po. Yung kanji na ito, ang basa natin ay Nako po. Ito po. Yung tinuturo natin with the arrow, ito siya ay Hako po. okay, hako. This is particle wa. Okay, particle wa. Sige po. One more time. Suno, hakuwa, koko, made. Hang, 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 Nagawa mo na to kanina. Ano yung sinabi natin earlier po? Yun na yun? kasi nag-rise ulit ko. Ayusin ko lang. Hakonde. 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 Okay, ulitin ko na lang. It's okay. Okay? Sige po. That's why it's called practice, minasan. Okay? Para mahasa yung basa natin, tsaka yung pagkakagamit ng patterns. Sige po. Go. Suno, hakuwa, koko, made, hakonde, kite koremasen ka. Ayan, that's it po. Okay, we're good. So, translation na natin. Could you please bring the box over here? Okay, one more time. Would you please bring the box over here? Almost there. Ano po ba yung ibig sabihin natin? Malapit na. Ito na lang. Yung hakonde. Ano po ibig sabihin ng hakonde natin po? Okay. Naka-T-form siya, pero okay lang naman yan. Okay, naka-T-form siya, pero nakukuha pa rin ito sa takoboto, no? Yung ibig sabihin ng ating verb. Okay po, Sensei. Could you please carry the box over here? Okay, ang ibig sabihin ng hakonde ay? Yung hakonde lang. Ano po ibig sabihin ng hakonde po? Hakonde. Hindi lumanas. Pakinggan mo yung translation mo kanina. Ano yung nabago doon? Tsaka pwede mong hanapin nga yung hakonde sa mismong takoboto. Kasi yung ibibigay ng takoboto yung meaning pa rin naman ng word, no, na naka-dictionary form nga lang, pero it's from the same action. Hindi ko po, hindi. Hakonde. Carry, transport, to move. So again, ang ibig sabihin po niya ay? To carry, to transport, to move. Oo, that's correct. So, gamitin natin po. Okay, actually, ginamit mo na, di mo lang napansin. Okay, sige po. Yung translation mo kanina. Could you please carry the box over here? Okay, that's it. So again, ano po ibig sabihin natin ng hakonde? To carry, to transport, to move. Okay, so yun yung verb natin po na ginawa natin somewhere na bumalik tayo, no, na ginagawa pa rin yung verb. Okay. So, yung ating Tagalog po. Sige po, negashimasu. Pwede mo bang dalhin dito ang box? What's carry in Tagalog po? Buhatin. Pwede mo bang, pakiusap, pwede mo bang buhatin ang box dito? Sono
Sono hako. That box. Box in Tagalog is kahon. Sono is Sono here. Hindi po. Hindi yan yung here ninyo. Galing ito sa inyong N5 po, lesson 2 and lesson 3. Yung series ninyo, kore, sore, are na pattern. So, you got this one, yung sore natin, no? Okay, kore, sore, are. So, second level, we got kono, sono, ano, na puro noun yung partner. This one, noun yung partner niya, kasi nga sono siya. So, yung katabi niya ay yung hako na isang noun. Tawag natin sa isang bagay. Maaari mo bang dalhin ang kahon dito? Ang kahon na iyan. Ay, ang kahon na yan dito. Okay. At hindi nga po dalhin ito. Ay, buhatin. Ay, maaari mo bang buhatin ang kahon na iyan dito? Okay. So, we have your koko made. Yung koko, yun po yung dito. Okay. So, you can dissect your pattern sa ganitong paraan. Okay, you have your pattern po with kono, sono, ano, na palaging noun yung nakasunod sa kanila. So, sono, yung nakasunod ay hako, isang noun. Ito nga yung box natin. Okay, then we got your koko, kasama din nila. So, koko, soko, asoko. Okay, demonstrative din natin pa rin nung N5, lesson 2 and lesson 3. And then we got your made. Okay, nasa lesson 4 ninyo to, magkasama sila nung kara. Kara at made. Okay, lesson 4. And then you got your te form from lesson 14, of course. And you got your kite na nakadagdag ngayon sa verb tekimasu. So, hakonde kite yung gamit natin. And then we got kuremasen ka. Ito yung sinabi natin sa inyo na leveling for the request format natin. Naunahan na ito siya ng discussion nung last time, pero hinapyawan lang natin po. Okay, so that would be next. Right, thank you so much po, Miss Jenaline. Good practice po para sa inyong sentence. Again po, pwede nyo i-dissect yung pattern ninyo para malaman nyo exactly kung saan na parte ng inyong translation galing yung inyong salita. So, tulad ng sono, yun yung that ng English o yung iyan ng Tagalog. Hako, ito yung box. Ito yung kahon ng Tagalog naman. Koko, yun yung here ng English natin at yung dito ng Tagalog. Yung made natin, ito yung parang over natin dito, no? Kasi pinapadala, carry over yung case natin dyan. And then we got hanggang naman sa Tagalog. Then you have your hakonde. Yun yung carry natin. Hakonde kite. So, kukunin yung box somewhere at dadalhin. Okay? Bibit-bitin. Bubuhatin. Patungo sa kung nasaan man itong person natin na nagre-request. And you got your verb te kuremasen ka na request format natin sa Japanese. Okay, this is request format number 2. Right? Nasimulan natin ang discussion po supposedly dapat nung lesson 27 para magkakasama sila mag-discuss. Pero syempre, yung totoong format ng libro ay pinaghiwa-hiwalay tuloy sila. So you have to somehow connect it doon sa pagkakagamit ng mga iba pang pattern para mabigyan natin siya ng punto o distinction kung ano yung pinagkaiba ng format na to doon sa mga verb te kudasai masenka, yung verb te itadakimasenka, ganyan. So, pinaghiwalay lang sila ng libro. Okay, anyway, that's about it po with your pattern here. So, dissect nyo lang yung pattern ninyo one by one, okay? Para po makaipon tayo ng vocabulary sa paraan po ng paggawa ng sentence. Okay, tingnan nyo lang po saan ang galing yung carry. Okay, check your sentence. Saan ang galing yung box? Saan ang galing yung here? Saan ang galing yung that? Okay, since naka-translation tayo that way, no? Again po, you may definitely use your Google Translate. Pero habang ginagawa natin ito, i-check natin one by one yung words natin para malaman natin, ito pala yung ginamitan nito. Ito pala yung translation ng ng hako, ganyan-ganyan. Okay, para nga po malaman natin yung structure ng inyong sentence. Okay, Google Translate cannot be available all the time.
Especially nga kung sasalang na kayo sa skill set. Yung pag-practice na talaga ng inyong magiging trabaho, kumbaga. Okay, you're not allowed to actually have a cellphone during your work. So, yung cellphone ninyo ay pinilalagay nila sa locker. So, you have to really build your vocabulary, word by word, kanji by kanji, sentence by sentence, pattern by pattern, hanggang sa makabuo na kayo ng sarili ninyong format. Okay? Matagal man yung process, aaminin ko yan. Mahirap man kasi it might be confusing, pero at least you're doing something for yourself. May ginagawa kayo para sa sarili ninyo. Yung ganun minasan ba? Kasi, yun nga, Google Translate is not gonna be available all the time. Most of the jobs here in Japan, since tayo po no ay talagang gustong sumampa dito sa Japan para makapagtrabaho. Aminin natin, dahil sa sweldo yan. Aminado din naman ako eh. Sweldo din talaga yung habol ko. So, para po mas mainam yung maging communication natin together with the coworkers, yung boss natin, kailangan nating makapag-express ng sarili natin po effectively. At kahit na sabihin natin mahirap ito sa umpisa, paunti-unti nagagawa ito. Paunti-unti na-i-ensayo yan siya. Kailangan lang talagang simulan. You just need to start it. So, yun nga, word by word, vocabulary by vocabulary ng pagkakagamit. Then, kanji by kanji. Pag yung mga words na yun, magamitan na natin ng pattern, so makakabuo na tayo. Kasi may words na tayo na pwedeng maging equivalent tong hinihingi sa pattern. Tulad ng verb, te form. So, kailangan ng verb. Kailangan may vocabulary ka ng verb, syempre. Na magiging format ninyo. Tapos, apply natin yung mga lumang pattern tulad ng kudasai, kudasai masenka, yung nadaanan natin last time, then itadakimasen ka, kung may balak kayong mag-request. Pero kung simple nagsasabi ka lang ng ginawa mo, then you can have your mass form. Mashita. Masendashita, kung negative. Mashita tayo para dito, no? Kasi positive tayo sa action. So, may mga specific na format na positive lang yung pwede, negative lang yung partner, pwedeng yung dalawa, may ganun. So, it's all about familiarity mostly. Pero, paano ba naman magiging familiar yan kung hindi natin sisimulang mag-familiarize, mag-practice, at magbuo ng sariling atin. So, again po, hindi naman kailangang biglaan, minasan, na agad-agad. Di naman. Kaya nga, step by step eh. Pasasaan ba't makakarating din tayo, no, sa punto na kung saan nakaka-express na tayo ng malaya ng gusto nating sabihin at naiintindihan na natin sila ng walang problema. It takes time. Pero yung time na yan, para hindi masayang, simulan natin sa pag-iensayo ng paunti-unti. Okay. Now, going for your next pattern po. Okay lang yan. Push lang natin po. So we got your verb te kurimasen ka. This is your level 2. Ng ating request format. Na to siya. Na-showcase na ito nung last time, hindi lang masyadong halata kasi hinapyawan lang natin eh. So yung verb te kurimasen ka ninyo ay yung level 2 ng request format. Ito yung pag medyo malaki-laki na. Yung hinihingi nating request. So you got your level 1, politer than verb te kudasai. Kasi nga ito yung level 1 eh. Pero hindi nga daw kasing polite ng verb te kudasaimasen ka na nasa level 3 at yung inyong verb te itadakimasen ka na nasa level 4, which is yung pinakamataas na kasi itinuturing mo ng utang na loob yung verb te form na yan kung sakaling gagawin man nitong person na nire-request natin. So again, level 1, verb te kudasai. Mas polite daw kaysa kay verb te kudasai eh. So that's your verb te kurimasen ka na nasa pattern nyo ngayon. Pero hindi syempre kasing polite ng level 3 na kudasaimasen ka at lalong hindi magiging kasing level ng verb te itadakimasen ka dahil ito yung pinakamataas na level 4. Again, medyo nag-level up lang ng slight. Konting-konti lang yung iniangat ng pattern natin from verb te kudasai to verb te kurimasen ka. Okay? So, yung request natin, nag-level up lang ng slight. Very slight lang.
Okay, so could you please, ito no sa format ninyo. Kasi yung inyong, yung verb te kudasai, please lang yun eh. Please verb. So, please sit down. Please stand up. Please keep quiet. Ganun. But ito, okay, mas polite yung dating. Could you please sit down? Could you please stand up? Could you please keep quiet? So, mas polite yung dating niya kumpara dun kanina. Okay, so lagyan lang natin ng punto po yung inyong pagkaka-practice. And this is something that is related no sa ugali nila dito sa Japan. Anyway, going for the first example natin, Miss Jenna Lynn, choose your person po. Si Sir Dexter po. Okay, sige po. Okay, thank you, Miss Jenna Lynn. Good practice po tayo, no? Going for Sir Dexter. Kayo po yung napili ng ating participant. Hello, Sir Dexter. Hello, sir. Say, Yes po, sir. Okay, try the first example. sumimasen ga kotso o noide korimasen ka. Okay, translation. Excuse me, could you please take off your shoes? Okay, that's it. Alright. Tagalogin natin, sir. Sir? Ay, sensei, excuse me, maaari mo bang tanggalin ang iyong sapatos? Again, one more time. Siya ba? Paumanhin, pwede bang tanggalin mo ang iyong sapatos? Ano, sir? Mas magalang pa. Mas magalang pa kasi mas polite daw 'to, eh, kumpara dun sa ating, verb te kudasai. Paumanhin, pwede bang pakihubad mo ang Paumanhin. iyong sapatos? Okay, pwede. One more time. Paumanhin, pwede bang pakihubad mo ang iyong sapatos? Okay, pwede tayo dun. Okay, pakihubad galing po sa ating, pakiusap. Okay, pwede yun. Okay, Hubarin. paumanhin, maaari mo bang? Okay, maaari. Okay, yun. Ayan po, maaari. Okay, paumanhin po, pero maaari mo bang hubarin ng iyong sapatos? Mas formal tayo pakinggan with this, no? Pag maaari. Okay, compared to the version natin na pwede. Okay, so yan. Okay, mas formal ng Maaari. pakinggan. So, nasan po yung verb te form ninyo po? Noide po. Okay, so sa translation, nasan po yung noide natin? To take off po. Take Okay, off. okay, sa Tagalog, ito yung Hubarin. okay, good job. That's exactly it. Okay, nice work po, Sir Dexter. Okay, that's your pattern, no, para sa format. So, pinapakiusapan lang naman natin sa magalang na paraan yung ating person kung maaari ba nilang gawin itong paghuhubad ng sapatos. And, minasan, it's a big deal. Okay,
For the Chinese, the Korean, and the Japanese, they share this this tradition, no? O yung kulturang ito na naghuhubad talaga sila ng sapatos pag umaakyat sa bahay ng may bahay o kahit sa sarili nilang tahanan. And the reason for that, dahil inuupuan kasi nila yung yung sahig. So kung papasok ka sa bahay nila na nandun yung sapatos mo, di mo hinubad, then dinudumihan mo yung sahig nila kung saan sila umuupo. Okay? So yun yung dahilan nun. Kahit na may mga, yung mga western chair natin kung tawagin, yung matataas na upuan na po, kahit na meron naman yun po minasan, itong kaugalian nilang ito ay dala pa rin nila magpahanggang ngayon. Kaya kung aakyat kayo sa bahay ng may bahay po, huwag kalimutang magtanggal ng sapatos because that makes you really polite and that makes you really mindful of their culture. Okay. Siyempre, sa bahay din natin po, kung titira kayo sa, sa bahay natin na traditional, sa ryokan, something like that. Okay. So, it's also part of something na ina-expect po sa inyo na gagawin nyo talaga every time. Okay. Kasi nga, yung sahig nila ay hindi lang para sa paa. Hinihigaan din nila ito. Okay? Hinihigaan kapag matutulog, okay? Inuupuan kapag kakain, or manonood ng TV o kung ano man. So, syempre, kung ipapasok mo yung madumi mong sapatos mula sa labas, doon, okay, that's disrespectful kasi dyan ako humihiga eh. That's respectful kasi dyan ako umuupo para kumain. Para sa kanila, of course. Okay? It's something na hindi natin masyadong napapractice sa Philippines kasi hindi naman tayo always na umuupo or humihiga sa sahig. Hindi naman palagi, no? Okay, so yun lang. Alright, so for this culture, taking your shoes off, okay, is something na part po ng kanilang kaugalian na kailangan nating sundin, of course, to showcase politeness and respect to that part of the culture na pinanggalingan ng taong inaakitan natin. Nakikibahay na nga lang tayo. Respetuhin din natin yung yung tradisyon nilang yan. Right, so yun po. Thank you so much po, Sir Dexter. Pili po kayo ng next person po na magpa-practice. Onegaishimasu. Si Ma'am, ito umalis Si Ma'am Malis eh. Jo. yung nandito, masakit daw po yung lalamunan ni Miss Jo. Sorry. Nagsabi siya kanina sa chat. Si Ma'am Jima na lang. Jima Atabelo. Okay, subukan natin. Natawag na siya kanina, pero hindi siya nakapag-respond. Hello po. Hello po, konbanwa. Okay, konbanwa po. Okay, good na po tayo with Miss Jima po at Sir Dexter. Okay, nice practice po. Okay, onegaishimasu po, Miss Jima. Okay, second example po natin po sa inyo. Onegaishimasu. Mado sukushi hirakite kurimasen ka? Change your verb. Okay, change your verb. Onegaishimasu. Mado sukushi hirakite kurimasen ka? This is not hiraite na reading. Hindi po yung hiraite po nabasa. Yung hirakite. Hirakite po. Hindi po yan. That's not a verb. Marami tayong version ng open sa Japanese. Pero this is not hiraite. It's not this one. Okay, try to find another sa inyong Meron kasing mas tugma na gamitin. Okay, yung hiraite is ibang punto natin para sa isang yun. Okay. Yung hiraite po. Hiraite ito sa te form. Hirakimasu ito sa mas form. Okay. Sa mas yun. Okay. Let's make it let's explain it. Yung walang hirakite actually kasi galing ito sa group 1. So the te form should be hiraite. Hiraite. Kaya sa te form. Galing ito sa inyong hirakimasu sa mas form or hiraku sa dictionary form. It's more on the side ng to unpack. Yung isipin niyo po yung po minasan. Yung may wrapper, tapos sinusubukan yung buksan, tulad ng candy,
Ganun po yung hiraite. Okay. Ganun, ewan ko sa kanila. Ganun, specific nga, masyado, makulit din. Pero parehong kanji yung gamit. So, I understand the confusion. Okay lang yan. No problem po. That's the point of practicing minasan, no? Para open tayo sa possibilities na pwedeng magamit. So, again, wait lang po, Miss Jima. So, again po, yung hirakimas o yung hiraite natin kung yun nun ang ginamitan natin dito, imagine niyo na lang po na para kayong nag-o-open ng lollipop. Para kayo nag-o-open ng lollipop po. Gano'n na klase ng pagbubukas yung ibig sabihin nila sa hiraite. Gano'n. Okay po. Gano'n na klase ng pagbubukas. Meron tayong specific na open-close na para sa bintana, para sa door, gano'n. So, yun yung Akite gagamitin. po. Yeah, that's correct. That's the Okay. one. Mado, sukoshi akite kurimasen ka? Yeah, that's it po. Go. In translation po, could you open the window a little? Yeah, okay. Sa Tagalog po, pwede mo bang buksan ng kaunti ang bintana? Yung please natin po. Pwede mo bang pakibuksan ng kaunti ang bintana? Okay, that's one. Pwede. Okay. Yung pwede lang kasi natin minasan, no? Yung pwede mo ba? Yung ganyan siya. That's verb temoides. That's verb temoides from your lesson 15 sa N5. Pero yun nga, para hindi lang maghalo yung pattern ninyo. Lagyan natin ng konting pagkakaiba. Okay. So, request format siya. Hindi tayo humihingi ng pahintulot. Okay, unlike the other one, no? So, verb temoides is humihingi ng pahintulot. Somehow, yung sa version natin ng Tagalog, maaari ba? Okay, maaari bang pumunta ako dito? Maaari bang buksan ko tong bintana? Maaari bang hugasan mo itong plato para mamaya? Parang ano ba? Parang kang humihingi ng tawag dyan, ng permiso with verb temoides. Kung pwede ba? Kung maaari ba? Is it okay to do the action? Ganun yung verb temoides. Tinatanong niya kung okay ba na gawin yung action. So, humihingi siya ng go signal, humihingi siya ng permission, humihingi ng pahintulot na okay lang na gawin yung action. Yun yung verb temoides. Almost the same siya kasi maaari din kasi yung ginagamit natin tuloy para sa isang to, which is kailangan kong palitan yung translation ko tuloy dyan, no? Kasi wala yung punto natin tuloy. Kaya I need to change that one. Anyway, so again po, eto siya, I request format. I forgot about this one. Nung dumiretso lang ako ng translate. So, kailangan kong baguhin din to. Okay. So, request format number 2. So, nakikiusap pa rin tayo dyan. No? Nakikisuyo pa rin sa ating person at hindi tayo humihingi ng pahintulot niya. So, nakikisuyo lang. Okay, maaari mo bang? Okay, buksan ng kaunti ang bintana or mas maigi pakinggan yung panibagong version natin po, ng ating participant with Miss Jima. Maaari mo bang pakibuksan? Mas maganda yun. Okay, para nandun yung paki ng pakiusap. Okay, maaari mo bang pakibuksan o maaari bang pakibuksan? Okay, ng kaunti ang bintana. Okay, anyway, going back with Miss Jima po. Onegaishimasu. Hello po, Miss Jima. Hello po. Okay, saan po yung, check natin, no, yung pattern. Yung a little ng English saka yung kaunti ng Tagalog. Sa Japanese, saan po ito makikita? Putol-putol po, sensei. Again po, yung translation natin na a little sa English at yung kaunti sa Tagalog, sa Nihongo natin na sentence, saan ito natin makikita? Sukoshi akite po. Yung a little lang, yung kaunti lang. Ito lang na word. Sukoshi. Okay, that's correct. Okay, Yung good job po. sukoshi po. Well done. Okay, nice work po, Miss Jima. Okay, so mag-dissect tayo ng pattern, minasan. Ano lang kasi yung sukoshi dyan eh. Decoration lang. Pang adverb natin, no? Pang-abay lang to really describe yung action natin. So, yung pagbukas, describe natin, kaunti lang daw. Okay, para sa ating person. Okay, thank you so much, Miss Jima. Nice work po. Okay, so far so Thank you good, po. minasan. Okay, para sa ensayo, no? Okay, ganun talaga po. Unti-unti nating na susundan yung format natin. Okay po, okay lang yan. Step by step eh. Okay, pasasahan at makakarating din. So,
call your next person po. Onegaishimasu, Miss Jima, na magpa-practice. Si Miss Chia po. Sino po? Si Miss? Miss Chia Angel po. Okay, alright. Let's try with Chia. Okay, hello po, Miss Chia. Sensei, hello po. Hello po. Okay, thank you po, Miss Jima. Okay, next po si Miss Chia. Para naman kami sinisipon. Sige po, next natin na example. Onegaishimasu. Hello po, Sensei. Narinig na po ako. Yes po, good po yung audio natin. Mizu o setsuyaku shite korimasen ka? Okay, one more time. Oh my God. Wait lang. Okay. Mizu o setsuyaku shite korimasen ka? Alright po. Can you help me conserve water? Di naman siya, sige, yung get lang please po. Save Lagyan. na lang. Okay, pwede. Conserve, save, okay, magkasama sila dyan, no, for your format. Okay, one more time. Onegaishimasu. Can you help me save water? Lagyan natin ng ng request. Okay. Could you please? Ayan, yung please natin po, yun yung parang natin, no, keyword natin pag nagre-request tayo po for this one. Okay. Could you please help me save water? Okay, that's one po. Oh my God. Alright, sige po. Okay, there we go. Okay, economize or save, conserve water. Ayan. Going for your Tagalog version. Sige po. Maaari mo ba akong tulungan mag-ipon ng tubig? Ipon. Hindi naman. Remove the term tulong. We don't have that, we don't have that one in translation po. Yung help, that's tetsudaimasu, no, na klase ng help. Compared dun sa tasket Or tasker na meaning. May dalawang klaseng help ng Japanese. May tetsudaimasu na to help, pero assist yung ibig sabihin na help na yan. Tapos may tasket na help yan, pero save yung ibig sabihin. For example, help me, pero help me yan na save me yung ibig sabihin. Then we have your tetsudaimasu na help pa rin, pero assist yung ibig sabihin niya na klase ng help. So yun, may specific sila na meaning. Okay? So again po, you don't need the word help. Okay? Wala tayo nun sa inyong Japanese, no, na original sentence. So kahit yung yung kung ano yung nagamit na word, okay, yun yung magiging punto natin, no, para sa translation. Sige, one more time. Maaari mo bang wait Pwede. lang. Pwede yun. Kailangan lang ng partner ng tamang verb. Sige. Maaari mo bang tipirin ang tubig? Yan, tama. Diba? Maaari mo bang tipirin ang tubig? Or pwede din natin sabihin, Kim, pakitipid. Kaya lang yung sabihin, maaari mo bang, tipirin yung tubig? So, natatanong tayo tuloy. So, gawin natin siyang request. Maaari mo bang, medyo medyo awkward siya pakinggan with paki. Maaari bang pakitipid? You could have that one. Maaari bang pakitipid ng tubig? Medyo awkward pakinggan, no? Kasi we don't usually do that. Pero, kung gusto nating sabihin yung full word, pakiusap. Pwede naman. Maaari mo bang pakiusap, tipirin ang tubig? Pwede yun. Okay. So again po, that's your request format. So, nandun yung pakiusap natin. Usually, we shortcut it to paki na lang. So, pakitanggal, pakiusap, tanggalin. Okay. Pakidala, pakiusap, dalhin. So, shortcut natin siya tuloy.
So, yung shortcut version or yung full version, kahit saan sa dalawang yun, request pa rin naman yan eh. It's still your request format po, minasan. Kaya nga, somehow, nag-change tayo ng itsura. Okay? Pakiusap, dalhin. Shortcut, pakidala. Nawala yung hin, wala yung usap, yung paki, yung natira, yung dala, yung naiwan. So, pakidala, pakiusap, dalhin. So, ito naman, pakiusap, tipirin. Okay? Or yung pakitipid natin na version. Pero yun nga, okay, you can see the full request, yung pakiusap natin para mabuo siya. Okay, anyway, make your choice po, Miss Chia. Go, Tagalogin natin on your version. Go. Maaari mo bang tipirin ang tubig? Again, yung request format po, para hindi tayo nagtatanong. Ay, sorry. Maaari mo bang tipirin ang tubig? Yung request format nga po, para hindi tayo parang nagtatanong sa sentence. Okay, Maaari mo bang pakiusap na tipirin ang tubig? okay, yes, nandun yung pakiusap natin. Okay, thank you. Nice work po, Miss Chia. Okay, so yun lang guys. Okay. So, change ko rin ito later, no? Okay, I'm going to change this one later para mas tumugma-tugma daw sa pattern natin. So, yeah, nagkakasabay tayo ng practice dito. Right, so thank you so much po, Miss Chia. Okay, call on your next participant po. Okay, yung susunod ninyo na magpa-practice din. We still have a lot more people na, pwede mo mag-ensayo. Tsaka dito si Sir Dehan. Kaya matagal natin din narinig si Sir Dehan, no, in a while. Sashiburi. Sige po. Sige po, si Sir Dehan po. Ay, hindi. Na-mention ko lang si Sir Dehan kasi matagal siya hindi natin nakasama. Hindi ko naman sabihin na siya yung piliin. Ano ba? Sige na nga. Okay, sige po, Miss Chia. Thank you so much. Okay, good practice po. Okay, hello, Sir Dehan. Hello, sir. Hello po. Okay, pambawi daw kasi matagal kayo ng pahinga. Okay, pambawi daw, Sir Dehan kasi matagal kayo Medyo ng pahinga. Kaya nga eh. Kaya marami talaga daw apektado ng dalawang bagyo talaga, no? Pilipinas eh. Okay. So, sige lang, laban lang tayo minasan. Eh, okay, so yung mapupunta kay Sir Dehan ay yung pattern natin na too much, too much. Okay, verb too much. Okay, so verb stem yan. And then you got your E adjective. Again, don't forget to cancel your E. Palagi naman yan eh. Okay, para sa pattern natin na ito. Okay, huwag kalimutan po. Pag E adjective ang pinag-uusapan, always cancel your E. And then you got your na adjective na walang masyadong dramang nagaganap. Okay, dugtungan mo lang. So, verb stem para sa verb. So, again po, yung verb stem ay nakukuha lang natin sa mass form. So, kung ano yung matitira kapag natanggal na yung mass form, mashta, masendeshta, masho, mashte. Kung ano yung matira, that's your verb stem nga. Dugtungan nyo lang nitong sugimas. Verb din yan, of course. And then you got your, kasi may mass form siya, so verb din yan. Then you got your E adjective. Again, wag kalimutan ito, onigaishimasu. Isang E lang yung tatanggalin, no? And then you got your sugimas. Then you have your next part, your na adjective, na wala lang, chill lang siya. Dugtungan nyo lang diretso ng sugimas natin. Para sa verb, verb too much. For example, ate too much. Past tense natin. For example, I ate too much cake last week. Ganun. Or sa Tagalog natin, okay, napasobra yung kain ko ng cake nung nakaraang linggo. Okay. Or you could say sobrang, okay, sobrang, sobra yung kain, I would say. Sobra yung kain ko ng cake nung nakaraang linggo. So, sobra yung sugimas natin to exceed kasi ibig sabihin ito eh. Then, we got your to para sa inyong adjective. For example, this t-shirt is too small. Okay, sobrang liit ng t-shirt na to. Or, you could try this one, sobrang hirap ng exam. The exam was too difficult. So, nauuna yung too, then yung adjective, too small, too difficult. Sa atin, ganun din. Sobrang hirap. Okay, sobrang liit. Okay, so nakukuha din yung parehong punto na ito, no? Paatras pa rin, no, kung pupuntuhin ninyo sa pagkakagawa ng Japanese. Yung sobra, yun yung sugimas ninyo.
Again, sugimas is to exceed. So, sobra talaga tayo dyan. Okay, so going for Sir Dehan. Sige po, sir. Ito, Yube no pati de. Ito, Osake o no misugimashita kara. Kesa asa neboshita. Totoo ba yan? Char lang. Okay, one more time, sir. Ibig sabihin Ito, kasi parang real life eh. Parang real life yung yung sentence. Sige po, one more time. Ito, Yube no pati de. Osake o no misugimashita kara. Kesa asa neboshita. Okay, translation, sir. Ito, I overslept. Tama ba? I overslept this morning. Kesa this morning. This morning because I drank a lot of alcohol last night. Di naman siya a lot. A lot is taksan in Japanese. That's a different. Okay, that's a different word. No misagi. Ano ba? Ay, no misagi. No misagi. Yeah, nasa taas ka yung translation. Ay, I drink too much pala. Okay, ulit pa. I overslept this morning because I drank too much alcohol last night. Kulang. Parang, ay kulang pa. Nasaan to? O nga pala. O nga, party nga pala, nalimutan ko. Ito, I overslept this morning because I drank too much alcohol at the party last night. Okay, one more time. Ulit. I overslept this morning because I drank too much alcohol on last night's party. Pwede. Okay, at the party last night or last night's party. Okay, we can go for that one. Okay, too much. Okay, yun yung verb natin, no? Drunk. Tapos, yung ating too much. Okay, na yung sugimashita. Yung past tense natin na nandun sa inyong sugimas, no? Yun yung nagmashita natin, eh. Okay, so na-overstep yung ating person. Okay, parang nangyari na to, ah. Okay, going po, Sir Dehan. Okay, Tagalogin natin yung sinabi nating sentence ngayon lang. Ito, ano ba I overslept? Ala. No overslept. Parang weird ng translation ko sa Tagalog. Parang napasarap ako ng tulog kanina umaga dahil naparami ako ng inom ng alak. Hindi naman naparami, sir. Pag sinabi mong naparami, takusan nga yan. Tama pala. Yun, nasobrahan. Napasarap ako ng tulog kanina umaga dahil napasobra ako ng inom ng alak sa party kagabi. Okay, one more time. Napasarap ako ng tulog kanina umaga dahil napasobra ako ng inom ng alak sa party kagabi. Okay. Ano ba yung asa nebo natin? Asa nebo? Nebo. Asa Overslept. nebo? Overslept po. Oo, overslept. Kamusta ito sa Tagalog? Napatulog ng mahimbing. Hindi! Overslept. Okay, sige. Gawa natin ng paraan. Palagay niyo, sir. Ano ito sa Tagalog? Overslept. Ano ba? Ano sinasabi ng nanay natin po pag nangyayari ito? Nasobra ng tulog. Hindi rin. Dalawa na yung word natin na sobra eh. Kasi may sugimas na tayo doon sa Nomi. Wala naman tayong sugimas doon sa asa nebo. Ano ba ta? Ano yung madalas sinasabi na, hindi siya direct translation, minasan. Parang late na nagising. Hindi.
Ano ba? Hindi siya direct translation, okay? Hindi siya direct translation. Pero ito yung equivalent natin ng pagsasabi ng asa nebo sa Tagalog. Again, hindi siya literal na kung ano yung asa, asa din sa atin, no? Yung morning. Hindi naman. Okay? Parang ano lang siya eh. Parang equivalent lang siya. Katugma-tugma. Okay? Sabihin natin, parang equivalent lang ng inyong asa nebo ng Japanese. Explore natin yung Tagalog natin. Sige po. Late ng gising. Ano ba? Late ng gising? Nauntuhan na si Sir July. Malapit na Sir July. Ano ba yun? Chat Hangover? support. Bakit may hangover? Di naman. Wala mong sinabing hangover eh. Ibang verb yan sa Japanese. Okay, malapit dun sa sa binigay ni Sir July. Kasi Tagalog, of course, yung natin. Kay Sir July, tama na yun sa Bisaya, no? Yung kay Sir July, tama na yun. Sakto na yun sa Bisaya. Yung word na sobra minasan, yun yung sugimas. So, yung sugimas natin ay hindi natin makikita, syempre, doon sa asa nebo. Kasi asa nebo lang siya eh. Ayun, may tumama. Ayun. May tumama po. Yung naka-live natin. Yung naka-live natin po. Yung naka-live. Tinanghali? Ayun. Diba? Yun naman talaga sinasabi ng parents. Tinanghali ng gising? Oo, di ba yan yung sinasabi ng nanay natin kapag nangyayari to? Okay. Hindi naman literal na tanghali. For example, dapat gumising ka na ng alas 6, pero nakagising ka ng alas 8, nakagising ka na ng alas 9 ng umaga. Pero sasabihin ng nanay mo, "Oy, tanghali na." Ganun. 'Di ba? Okay. Hindi siya literal, hindi siya literal na tanghali nga. Pero dahil, well, yun nga, lumagpas ka sa tulog mo. So yun, sabi ng nanay mo, tinanghali. Okay. Ganun pala ni Bosta. Okay, so that's one. Tinanghali. Okay, ito yung sinabi ni Sir July kanina sa Bisaya, naudtuhan. So, that's also real, no, sa side ng Bisaya. So, yun. Okay, sige daw, construct tayo po, Sir Dehan. Kaya na nandyan na yung word na yan. Tinanghali na ako nagigising kaninang umaga dahil nasobrahan ako sa pag-inom ng alak sa party kagabi. Okay, that's one. Okay. Napasobra yung inom natin, no? Kaya matagal akong nagising. Ito naman, literal naman ako dyan. Pero mas maganda yung tinanghali natin. Mas Tagalogin natin na version. So, yun. Dami ko kailangan palitan dito tuloy. Okay, so, napasobra. Sobra ang inom. Kung sa party kagabi, okay, dapat because ito eh. So, kailangan kong i-edit din yan, no? Okay. Okay, binaliktad ko kasi yan eh. Binaliktad. Kaya nandun. Dapat node ito kung ganyan eh. Anyway, okay, I'm going to change it. So, dapat because itong isang ito. Okay, nasanay ako doon sa node na ginagamit na natin sa N4. Anyway, okay, I'm going to change this one into because or yung dahil natin sa Tagalog. Dami ko kailangan i-edit tuloy. Okay, thank you so much po sa ating chat support. Okay, well done po minasan, no? Okay, para sa pag-dissect ng pattern natin. Kailangan lang talaga nating pagtulungan. Okay, para lahat tayo ay magsabay-sabay po sa pag-e-ensayo. Kahit isa lang po yung natawag for participation, maigi din po na mayroon tayong chat support na service para dito. Okay, Sir Dehan. Okay, good na tayo, sir, no? Kailangan ko tuloy palitan tong mga to. Okay, Sir Dehan, next person po natin. Ngayon na mag-i-ensayo din po. Go. Si Ma'am Riza po. Okay, let's try po with Miss Riza Magaliano. Okay, check mo natin, sir. Hello po, good evening. Okay, good evening po, Miss Riza. Okay, second example po yung sa inyo. Kuno kikiwa ama sugiro node yari. Naoshite kudasai. Okay, one more time. Isa pang practice reading. Kuno kikiwa ama sugiro node yari naoshite kudasai.
Okay, that one. Translation natin. This cake is too sweet, so please reorder it. One more time. This cake is too sweet, so please reorder it. Yung nerinaoshite po, hindi naman siya reorder. Yun lang yung kailangan Order. palitan. Okay naman yung too sweet natin nung unang part. Okay naman yun. Ah. Okay, yung nerinaoshite lang. Okay, go. This cake is too sweet, so please order it again. Hindi Or po. so please order. No, yarinaoshite is not order po. Please remake it. Remake or redo. Okay. Hindi siya order. Or iba yung order natin po. Tsaka yun nga, sabi nga niya, sobrang matamis, tapos pa-orderin natin ulit. Hindi naman pwede yun. Ang sabi ng person natin, this cake is too sweet. Sobrang tamis ng cake, tapos sasabihin mo, mag-order ulit. Ganun. So, parang may something wrong. Okay, so that's yarinaoshite. Okay, yari, that's verb stem ng yarimasu. Naoshite is to repair. So, it's to do it, but this time, nandun na yung correction ba? Yung ibig nila sabihin. In other words, remake it, redo it nga. So, again po, compound verb, yung ating verb dito po. Yari is from yarimasu, na to do. And then, yung naoshite is to repair, to fix. So, gagawin mo ulit yung action, pero this time, nandun na yung pagko-correct, nandun na yung fix, kumbaga, sa paggawa mo. That's why we just need the English, yung redo, yung remake, para doon sa punto na yun. Yarinaoshite, do it again. But this time, yung pagkakagawa natin, nandun na yung pagko-correct o yung pagtatama. Kasi nga, yung sabi, sobrang matamis yung cake. Okay. Alright, one more time. Go po. This cake is too sweet, so please remake it. Okay, we could have that. Remake or redo. Alright. In Tagalog po, masyadong matamis ang cake na ito. Kaya, gawin mo ulit. Char. Mataray, gawin mo ulit. Gano'n. May please naman po. Grabe na. Please, kaya please, gawin mo ulit. Okay, kaya paano? Bawas-bawasan natin yung lagyan natin ng please. Okay, one more time. Tagalog po. Go! Masyadong matamis ang cake na ito, kaya please, gawin mo ulit. Okay na yan. Okay, there you go. Nice work po. Okay, sobrang tamis. Okay naman yung masyado natin, no? Okay, yung punto is nandoon. Okay, masyadong matamis, sobrang tamis. Yung node natin, yun na yung kasi na nandito natin. Pwede din yung node natin na bilang kaya, pero it's going to reverse the sentence. Pero okay lang yan. Okay, pakiusap, gumawa ka ulit. Pero, bakit ito yung mga translation ko? Parang lutang ako nag-translate nito eh. Okay, pakiusap, gawin mo ulit. Yun. Okay, hindi gumawa. Ano ba? Okay, lumulutang ako nung nag-translate ako nito nung ginagawa ko kanina. Okay. Anyway, that's it po. I'm going to edit this one. So again, okay, sobrang tamis ng cake. Masyadong matamis ang cake na ito. Pakiusap, gawin. Gawin talaga. Pakiusap, gawin mo ulit. Okay, hindi yung gumawa. Change nyo yan. Okay, pakiusap, gawin mo ulit. Okay, medyo awkward yung gumawa ka ulit kasi parang pinapagawa natin sila ulit ng parehong matamis na cake tuloy. It doesn't make sense. I'm going to change this one. Okay, sige po. So, we're good na tayo po for the practice here. Okay, sa inyong second example. Okay, next person po natin po. Onegaishimasu. Miss Karen po. Again po, Miss Karen. Miss Karen. Okay, thank you so much. Hello po, Miss Karen. Hello? Hello, wait lang. Ay, konbanwa sensei. Hello po. Okay, thank you so much po, Miss Riza. Nice work po, nice practice. Well done. So, again po, huwag nyo naman siya nang pansinin yung translation. Parang lutang ako nag-translate nito eh. Okay, sige po, Miss Karen. Onegaishimasu. Sugaku no shiken wa kantan sugiso desu ne.
Oh, may so tayo po, minasan. Okay, kantan sugi so desu ne. So, yung ating pattern kanina, yung so desu ay nandito ulit. So, dapat nandun din yung expression natin. Sige po, Mr. Ray. The mathematics exam looks so easy. Looks too easy. Sure. Diba? Sana all ganun yung feeling. Good. Okay, one more time po. Okay, reading and translation. Makinig po tayo sa ating participant. Miss Carrie, sige po. Sugako no shiken wa kantan soge so desu ne. The mathematics exam looks too easy. Okay, look easy, seems so easy. Okay, yung ating ito, no? Okay, ganun. Sa Tagalog po, ang pagsusulit sa matematika ay mukhang sobrang dali. Sure. Okay. So, yun. Parang sobrang dali. Mukhang sobrang dali para sa pattern natin. So, with the verb stem, so right. So, that's verb stem, yung parang natin. Pero okay naman yung mukha natin. Okay, thank you so much, Karin. Wait lang, bago natin i-let go yung pattern. Okay, nasaan po yung ating, dali o yung easy na part? Okay, Yung sentence. sa kantan po. Okay, that's correct. Thank you so much, Miss Karin. That's it. Okay, nice work. Thank you po. Okay, so kantan, isang na-adjective yung kantan natin. Na diniretso lang natin with sugi. So, nakakanji yung sugi tuloy natin dito. Okay, so kantan sugimas. So, ginamitan natin ito ng pattern natin nung kanina, yung verb stem, yung kalahati lang, no? Okay, yung verb stem so des, yun yung parang natin. Okay, so again po, yung mukha ay nasa side ng adjective. So, yung e-adjective slash, e and then so. Then you got your na-adjective slash, wala pala slash. Kaya na-adjective tapos so des lang. So, yun yung mukha. Kasi judgmental lang tayo na nasa judgmental na nasa panglabas lang na anyo or talagang surface level lang. Pero with your verb stem, kay verb stem so natin dito, verb stem so des, yung sugimas, naging tinanggal yung masugi na lang yung natira dyan. So, verb stem so des. Kaya ito yung parang natin. So, parang hinuhulaan natin, parang binibigyan natin po ng prediction, yung ating person, yung ating exam. Dito na sobrang dali. Kasi nga, nung gawin natin, uy, familiar. Uy, alam ko tong formula na to. Wait lang, parang ginawa na namin to sa practice nung nakaraan na. Ganito yung feeling ng person natin. So, sa kanyang prediction, sa kanyang hinuha, sa pag-intindi niya, sa nasabing exam, sobrang dali. Parang sobrang dali. It's too easy. Seems too easy yung naging exam daw, according to speaker. Okay, so that was from Miss Karin po, para sa format. So again po, pag sobra, okay, again, sugimas nang siya lang mag-isa, sugimas is to exceed. Okay, sumobra tayo po. So, itong sugimas ay nagiging helping sa expression ng Japanese dahil pinapakita nito kung yung isang adjective o yung isang verb natin ay sobra-sobra sa expression niya. Meron naman talaga tayong ganyan po, tulad nitong drank too much natin sa verb. Masabi natin too much kasi sobra sa capacity natin. For example, yung capacity mo lang na uminom ay isang bote lang. Pero, yung isang bote na yan, naging 2, 3, 4. So, sobra. Okay? Tapos, meron tayong sa cake. So, depende talaga sa panlasa ng tao. May mga tao mahilig sa matamis, kaya kahit gano'n pa siguro katamis yung pagkain mo, okay lang sa kanila. Pero may mga tao na hindi ito nato-tolerate. So, kaya para sa kanila, panlasa nila, too much. Sobra yung tamis. Too sweet. Then we have this person, sa third example natin, na sa hinuha niya naman, sobrang dali ng exam. Kumpara doon sa mga previous siguro. Kaya niya nakumparahan at nasabing sobrang dali. Too easy nga daw. Okay, para sa ating person. Okay, so again, this is together with seems or yung looks natin po na naunang na-discuss. Alright, but that's about it po with your format here. So again, mag-dissect lang tayo ng pattern since you're almost done, no? With your format. Kahit paano dyan. Okay, so yeah, there you go po. Okay, nakatawid na tayo, of course, minasan, dito sa inyong next, na tawag dyan, lesson. So far, okay, para sa inyong format.
So, nasimulan natin siya kahit papaano. So, we had a promise last time, no, na magkakaroon tayo ng session ng screenshotting para sa inyong, ano po, mga unang lesson. Okay, para sa inyong pattern. This is the start of your lesson 44. Okay, start ito ng inyong lesson 44 po. Ito siya. So, lesson 44 na tayo and the rest ng party nito bukas. Cute naman yung lesson 44 ninyo eh. Apat lang siya na slides. Tapos ng apat na slides, so lesson 45 naman. Eh, yung lesson 45, apat lang din na slides eh. So, maikli na lang yung mga lesson pag sumusunod-sunod na. So, one of you requested or there are some of you din na magsabi na gusto mo-screenshot ng mga naunang mga lesson for guidance. Since I cannot send this one, nakakainis din to. So, balikan natin yun. So, again, tomorrow, we are going to continue lesson 44. Tatlong slides na lang yung lesson 44 ninyo bukas. So, talagang makakatungtong tayo ng lesson 45. So, with no further ado, we'll go into the first slide natin. Fine. Dito na lang tayo, pupunta. Okay, para po doon sa ano na pinangako nating practice sa tawag diyan, pinangako nating screenshot natin po. Since this was requested nga. So, ang tagal niya mag-loading, nakakainis to. So, this is your pattern from lesson 26. Yan siya. I will not send you the black slides. Ito na lang yung kunin niyo po para yung automatic na answer na lang yung makita niyo dyan. Okay. Yan. Pwede na po mag-screenshot yung gusto mag-screenshot po. Napag-usapan ito nung last week kasi. Sige po, minasan. Okay na ba? Pwede na ba tayong pumunta sa next slide? Okay, sige. Okay, yung naka-red po minasan, yun yung punto ng pattern, okay? So, yung naka-red, okay, ibig sabihin, yung inyong pattern na mega futeron desu ka, ginagamit natin itong example for confirmation. Okay, next natin ay detailed info naman. Okay, yung pagkakagamit natin for your desu ka na pattern. Okay? So, yung pattern, yung naka-highlight sa dulo, desu ka. Okay, this time, ginamit siya bilang detailed info. Okay, for asking detailed information. Okay na ba? Okay na po, Sensei. Okay, sige. Next natin, explanation, no? Asking for explanation naman tayo. So, yung simple nating doshte, o yung pagtatanong ng why, ay maaari nating gamitin po with your pattern here, na dapat lang, no, naka-verb plain form kayo niyan. Kasama din yan, no? Madi-discuss din yung verb plain form ninyo na binalikan naman natin before we continue with the rest of your lesson sa N4. Dun sa lesson 33 ninyo. Okay na ba? Next po, Sensei. Okay, sige. So this time, nag-change tayo ng pattern, yung undes na lang ito. So kanina, that was undes ka. Okay, naka-square pala ka, hindi bullet. Naka-undes ka tayo dyan. Next natin na pattern po, okay, we got undes. Okay, ito naman ay, again, yung pinula natin dyan po ay yung highlight ng pagkakagamit natin sa pattern. Sinasagot natin yung undes ka na tanong kanina. So, yung first question doon, yung first question natin doon is, mega futeirun desu ka? So, ito siya, sinasagot lang natin yung mega futeirun desu ka na example kanina. So, yung sagot niya ay, hi, mega futeirun desu. So, kinonfirm lang natin na oo, umuulan talaga. Okay? So, when you are asked by a question na undes ka,
kailangan sumagot din kayo ng undes na version. Okay? Okay na ba? Okay, I think we're good. Okay, next natin po, sagot pa rin to sa tanong kanina, no? Ang tanong kasi, dun sa detailed info na part, detailed info natin na part, okay, konoke wa, konoke wa, kay totemo oishii desu, yung sabi niya. Doko de kattan desu ka? So, yung detailed info na hinihingi ay doko de kattan desu ka? So, sinagot lang natin yung tanong dito. Okay, eki no tonari no panya de keke o kattan desu. Katta plain past tense, plain ta form ng inyong kaimashita. Okay, katta. So, undes. Okay? So, yung tanong nga, no, doko de kattan desu ka? So, saan mo nabili yung tinutukoy niya na kei? So, ikaw naman sumagot lang. Eki no tonari no panya de keke o kattan desu. Oh, yun na yung sagot niya dito, no? Okay, para sa inyong format. Okay, last natin, okay, yung ating sagot doon sa tanong kanina. Doshite okureta desu ka? Again, yung question earlier, doshite okuretan desu ka? Bakit ka na late? Okay, bakit ka na late? So, yung sagot niya, ito, basu ga konakattan desu. The bus never came. Pwede mo rin sabihin, the bus did not come. Then you have your Tagalog, hindi dumating ang bus. So, yun lang. Okay, now going next. Okay, so this time, yung hinighlight naman natin ay kung magdadagdag tayo ng rason para ma-explain kung ano yung naunang nasabi. So, kumbaga, supporting detail na lang yung undes natin dito doon sa na-mention kanina po na isang statement. So, example natin, itong statement na ito. Hindi siya halata dito kasi naka-bold lang yan eh. Pero yung sabi dyan, karaoke ga suki ja arimasen. Yung sabi ha, karaoke ga suki ja arimasen. Tapos yung dugtong, ito yung adding reason natin kasi nandito yung pattern niya. Adding reason to explain kung ano yung sinabi. To explain yung karaoke ga suki ja arimasen. Eh, para ma-explain itong suki ja arimasen tungkol sa karaoke, sabi niya, uta ga heta nan desu. So, yun yung explanation doon. I don't like karaoke. Rason, okay, para ma-explain yung pagkakaroon niya ng dislike doon sa karaoke ay dahil bad at singing yung person natin. Tagalogin natin. Hindi niya gusto yung karaoke. Okay, follow up doon sa pagkakasabi niya hindi niya gusto yung karaoke ay itong mahina ako sa kantahan. Okay, we don't say the word hindi magaling, no? Kasi hindi is negative. That's ja arimasen kasi you're talking about na adjective. So, negative ng ating na adjective ay yung ja arimasen. And we don't have it. Yung sabi lang natin, utaga heta nandes. Walang ja arimasen. So, walang negative dapat na lalabas sa translation somehow. So, yung mahina na lang yung ginamit ko dito tuloy. So, mahina ako sa kantahan. Now, going next natin dito, fourth. Okay, we got your pattern. Undes ga something something. So, meron pa yung kadugtong. Again, yung gamit natin dito po ay para maka-introduce tayo ng topic. So, yung undes ka ay para sa topic na yun. Dahil yung topic ay, again, una, no, highlight natin yung request. Okay, highlight natin itong pagre-request natin po kasi ito yung ginagamit natin for your example. So, this is your format. Okay, jusho ga hitsuyo nan desu ga koko ni kaite kudasai. So, ito yung topic. Okay, jusho ga hitsuyo na adjective. So, nan. Ito yung nakikita yung pattern dito sa taas. Okay, na adjective at noun, parang may na. Okay, jusho ga hitsuyo nan desu ga koko ni kaite kudasai. So, yung topic ay yung pagkakaroon ng importansya o pangangailangan doon sa jusho bago sinabi yung request na koko ni kaite kudasai. Ito yung request natin po na sinakasunod doon sa pattern. So, sabi, I need your address, so please write it here. Okay, kailangan ko ang iyong address, pakiusap, mangyaring isulat ito dito. So, yun yung request na naka-follow up matapos nating sabihin yung topic na mahalaga nga daw yung nasabing jusho o yung address. Now, going next. Okay, invitation naman tayo po. Yung sunod na pula ay invitation. So, you got your ramen ni ikun desu ga isho ni ikimasen ka. So, nang-aaya ng ramen yung ating person.
Okay, kasi pupunta nga siya para mag-ramen, eh. So, nag-aya lang siya na gusto mo bang sumama. So, yun lang naman. Okay? So, ramen ni ikun desu ga. So, nandun yung topic na, uy, mag-ramen ako, ganun. And then, nang-invite siya. Okay, siya ni ikimasen ka. Gusto mo bang sumama? So, yun lang. Now, going next. Mabilis lang tayo dito, no? Okay, going next, you got your mo. Ito kasi hindi ko siya nalagyan ng, ng kanji dyan kasi wala ito sa black slides. Okay, mo, hachiji nan desu ga. So, seeking permission naman yung punto natin dito. Mo, hachiji nan desu ga. Ima, kaite mo ii desu ka? Humihingi tayo ng permission, no? For the last part. Ima, kaite mo ii desu ka? Na English natin, it's already 8 o'clock. Can I go home now? May I go home now? Is it okay to go home? Okay, para sa ating person. Okay, seeking permission. Humihingi ng pahintulot kung maaari na bang makauwi yung person natin. And then we got your translation sa Tagalog. 8:00 na, maaari na ba akong umuwi? Okay? May I dapat yan eh. May I go home now? Pero yung ating okay ay katumbas ng I natin sa translation. Okay, kore wa ii desu. This is okay. Yung I natin doon ba? So, this is just something that we used for the expression. Now, going next, you got your request format. I'm not sure kung may nakapag-screenshot na ng request format natin, no, from last time. So, babalikan lang natin siya kasi mabilisan lang tayo dun eh. So, na-explain na ito siya. Okay, you can just screenshot this one. Na-explain na ito, tapos na ito natin ng discuss. Okay, going next. Okay? Ito yung kakadiscuss lang natin noon sa inyong lesson. Kakadiscuss lang talaga nito. Nung kurimasen ka natin na could you please? Okay? Nandun yung pakiusap natin para nga sa request format. Okay, going next. Okay, this is your doste. Ayun yung gumalaw. Okay, this is your verb te kudasaimasen ka. Natapos na rin yun siya ng discussion natin nung nakaraan pang lesson. That's last week, I think. Okay, next one. Okay, at ito yung talagang miyembro ng inyong lesson 27. Okay, para po sa inyong format. Lesson 27 talaga yan. At yun na yung pinakamataas natin. Okay, going next. Okay, this is still part of your verb tara. Okay, that's from your lesson sa N5. Okay, your first pattern there, no? Lesson ninyo sa N5, lesson 25 specifically. Okay, at this time, ginagamit natin siya to ask suggestions, to ask recommendations, and everything. So, yan. Hindi na to siya masyadong na-highlight. So, kayo na lang po yung mag-dissect ng pattern natin. Okay? Ito siya ay galing sa inyong lesson 9 sa N5. So, particle ga, yung nandoon. This time, you got your particle wa. Pero may punto tayo sa pagkakagawa natin dyan. Particle wa, kung highlight ninyo bilang topic, yung noun. Pero kung gusto nyong i-focus yung kirai, jozo, heta, arimas, imas, wakarimas, tsaka iba pang formation natin, then go ahead, gamit kayo ng particle ga. Ito, dalawa lang yung in-example ko dito para po sa inyong format. Okay, so yung nakapula, yun yung tinutukoy natin dito. Yung kulay blue ay yung noun natin. Okay, yung skills, preferences, abilities, so on natin, yung nakapula nga. Yung noun lang yung kulay blue at yung may particle wa. Okay, going next. Sipon natin lumalala. Okay, this is your potential verb. This is from your lesson 27. Yan. So, yan. Lesson 27 na tayo minasa. Okay, going next. Okay, ito ay example na lang. Okay, hindi ko na, in-explain ko to sa, sa lesson, of course, na naka-cellphone lang. Kasi kailangan mong i-formulate yung paano gumawa ng potential verb eh. Okay, so kinulay blue lang natin yung potential verb dyan para mas madali siyang mahanap sa inyong sentence kung nasaan yung potential verb at anong itsura niya kapag tinatranslate.
Okay, for both Tagalog and English. Okay, so lesson 27. Okay, potential verb. Ano po, minasan? Kaya balikan nyo lang kung paano ito i-formulate. I wasn't the one who explained this to you. So, kung may notes kayo doon sa inyong previous lesson ng lesson 27, paano gumawa ng potential verb, then, okay, you can go back to that one. Okay, this time, yung batch natin po, okay, kayong kanina, positive yun eh. Okay, yung batch natin this time ay naka-negative potential tayo kung hindi nagagawa yung action. Okay, this time, cannot do yung ating verb. Okay. Okay, going next. Okay, this time, yung potential verb ninyo ay hindi lang para sa pagsasabi ng potential o yung nagagawang action, but yung mga action na posibleng gawin, maaaring gawin, nagagawang mangyari na klase ng action naman. Okay, nagagawa, posible. Okay, yung kanina kakayanan yun eh. Ability, capability, skills. Pero kung possibility ng action yung pag-uusapan, posible din yung potential verb ninyo. Okay? Okay, going next. This is your miyamaske koemasu. Ewan ko bakit masyadong malaki yung pagkakagawa ko to. Okay, so may iba tayong punto dyan. This is the same, okay, with the potential natin po. Pero katulad ito ng wakarimas, na kahit wakarimas lang siya, nandun yung potential sa kanya. Ito naman, hindi siya potential verb talaga eh. Talagang nasa expression lang niya yung kakayahang makapagsabi ng potential. So yung wakarimas nyo rin po, ganun din. Yung wakarimas na to understand, potential verb din yun siya. Sa maaari niyang pagkakagamit. How do I explain this one? Mabilisan lang kasi. Okay. Again po, yung wakarimas ninyo minasan ay maaari ding mag-express ng potential o ng kakayanan na umintindi. Okay, the ability to comprehend, the capacity to understand. So ito din naman, okay, ay ganun din sa kanyang expression. Pwede nyo rin siyang gamitin na ala potential verb. Kahit na hindi talaga siya potential verb sa pagkakagawa. Yung yung built-in na sa kanya yung pagiging expression ng potential. Ganun. Anyway, we're going to cater this one. Naka-pair kasi ito, no? Okay, naka-blue din ito siya sa inyong highlight para po sa pagkakagamit. Ayan. Yung sipon natin ba? Okay, let's see. Okay, ito yung kapatid ng inyong dekimas mula sa inyong lesson 18 sa inyong lesson sa N5. Okay? So, hindi lang siya can, na can ang ibig sabihin, yung can na kaya. Kasi pwede din itong done, made, completed. Okay? Ginawa, gawa lang naman to sa Tagalog. Gawa, nagagawa, ginagawa. Yun. Gagawin. Yan siya. Okay, hindi nakalimutan ko, hindi pa ito na-include. Okay, may Tagalog pa. Okay, so yun lang. Kaya yung Tagalog natin, nagawa lang naman yan eh. Nagawa na ba ang bahay ni Remy? So yun. Okay, going next. Okay, you got your shka. Okay, yung shka natin po na nag-express ng kakulangan, okay, or inadequacy. So again, do not include the negative para sa translation. Isipin nyo na lang po na nagsasabi kayo ng lang dahil kulang siya. Ganun na klase ng lang yung meron sa shka ninyo po. Okay? Something like that. Mahirap to i-explain ng mabilisan niya. Ay, yo, chigaw, dosta. Okay, so tangi at lamang ito sa Tagalog natin para i-emphasize na wala nang iba kundi ito lang yung meron. So tanging sa Australia lamang. Okay? Walang ibang lugar kundi sa Australia lang, in other words. So wala nang ibang nakikitaan ng nasabing hayop yung koala natin. Okay, so going next. Okay, yan lang. Ay, no, chika.
Okay, I think we're good. Ay, wait lang. I think I missed something. Yeah. Okay, what's particle law? Oh, yan lang. Pang-highlight na yung ginagawa natin po. Wala namang masyadong change. Totoo lang. Walang masyadong nabago. Talagang pangpunto lang siya ng inyong noun sa inyong sentence na may sinusubukan kayong sabihin na magkaibang statement, magkasalungat na statement para sa inyong noun. Pero hanggang dun lang yun. Okay. Yun lang. Okay, ito din, gano'n din, wala din masyadong ganap. Talagang pang-highlight lang yung particle 1 ninyo. Sabihin niyo ng ano, pampabongga lang ng slight para sa inyong sentence. Pero yun na yun. Okay? You got your Nagara here. Ay, sige. Tama. Okay, here we go. Okay. Dagdag sa inyong verb to imas mula noong lesson 14, 15, and 16. Okay, going next. Okay. Ito na lang, hanggang dito na lang tayo po para may sarili kayong pag-divide ng copy. Ay, siga. Kaya hanggang dito na lang. Okay, para sa inyong listahan ng plain form, no, na malinaw yung pagkakagrupo sa kanila. Okay, that's your positive na side ng plain form, which is something that you're going to need, of course, para sa inyong format every now and then. Yung basic lang natin na 4 yung ginagamit natin dito, but definitely added na yung potential verb ninyo, yung passive ninyo, kasi meron na silang plain form eh. Pero definitely, okay, you're going to include them. So hanggang dito na lang po siguro tayo para hindi na masyadong sumabit. Okay, so yan. Para mas madali din tandaan kung saan tayo nag-stop. Okay, sige po. So hanggang dito lang po muna tayo po for tonight para sa inyong screenshot natin po. So again, balik-balikan nyo lang of course yung pattern niyo from your N5 kasi every now and then nagagamit eh. Especially yung mga plain form ninyo ng verb po at ng ating format for every particle natin. Kasi nadadagdagan yung gamit nila every now and then para sa inyong N4. So talagang enhancement lang ng inyong N5 yung N4 natin. Okay, sige po. Si Sir Nicolas pala 'to. Bago kasi yung mo sir, yung tawag diyan, bago yung profile picture niya dati si Akihisa ito, eh. Yung profile picture ni Sir Nicolas, si Akihisa ng Baka to Testo Shokanjo. So, nag-change na siya, galing na siya ng ng No Date, No Life ba yun? Nakalimutan ko yung No Game, No Life pala. No Game, No Life na character. Okay, if I'm not mistaken. Anyway, this is where we stop po, minasan. Kinagamit na natin yung extra time natin kanina for your screenshots. So that would be it. So, Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita po minasan. Maraming salamat po ulit sa pag-practice at sa talagang walang humpay nating support through chat po para po sa ating mga participants. Patuloy lang po tayo and we are now down to your last 10 lessons nga. Nasa lesson 44 na tayo, going to lesson 45. So, down to last 5 lessons na. You're almost done. Siguro by next week, matatapos na kayo. Okay, gagraduate na kayo by next week. So, yun lang naman po. Push lang. Sige po. You can now leave the call. Maraming salamat po ulit. Otsukaresama deshita minasan. Go for it lang. Okay? Oyasumi nasai. Thank you.